Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Sige, para mas magkaintindihan. Aware po ba tayo na Institution 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangan ayusin. Subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Alright, so panibago na naman kwentuhan mga ka-G5, but before that, again, ganun pa rin no, ang ating hangad na nasa mabuting kalagayan ang lahat nating mga kababayan. Hindi man 100% na nasa maganda at maayos ang kalagayan, ang hangad natin na magiging maayos din naman yung ating mga kinakarap. Okay? Talaga naman, magpapasko na guys, no? Wala na. Napakaraming mga usapin, napakaraming mga naririnig nating hindi magagandang pakinggan sa ating net. Wala tayong magagawa kundi talagang makinig at magka-isyoso na rin. Iba't ibang usapin dyan sa Kongreso at Senado. Ngayon, umuugong yung about PhilHealth Fund for 2025 na kung saan yung subsidy ng gobyerno ay hindi naibigay. Hindi pinagbigyan dahil ayon sa version ng mambabatas, meron pa naman umanong budget na tama lang na maging gastusin ito ang PhilHealth para sa kanilang operational expenses. Okay? Bukod pa dyan, yung confidential fund, the OVP, sa OVP rather ay napag-usapan na rin at gulantang ang lahat guys, no? Nung merong privilege speech si Congressman Erwin Tulfo kung saan ay sinagot din naman ni Congressman Richard Gomez, no, in relation doon sa pagkatanggal, no, ng representative ng media doon sa operation ng mga law enforcement agency na patungkol sa illegal drugs operation, no? At doon sa 9165, no? Republic Act 9165, especially doon sa Section 21 na kung saan yung media kagaya namin na isa sa nire-required na part ng operation ng PNP kapag meron silang operation against anti-illegal drugs operation, no? In relation doon sa 9165 na batas na kung saan ay barangay officials, DOJ, no? Kahit saan doon na representative at kasama na din yung media doon. Kikita nila na hindi maganda, no? Para sa siyang media practitioner na maging kasali doon or kasapi doon sa operation na maging signatories, no, sa mga confiscated items at kung ano-ano pa. Ito, pakikinggan natin guys yung part ng privilege speech na kung saan hanggang umabot doon sa sagot, the response ni Congressman Richard Gomez ukol dito. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials as witnesses in this process, Mr. Speaker. These individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency and accountability in documentation of confiscated drug-related items. Additionally, we can enhance existing safeguards to further promote transparency without involving media personnel. Like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record of the inventory process, ensuring accountability without requiring physical witness to be present in dangerous environments. Increased training and oversight for DOJ and barangay representatives can strengthen their ability to act as effective witnesses. By devolving, Mr. Speaker and
this responsibility to individuals already mandated and equipped for this role, we can preserve the safety of our media professionals, uphold journalistic independence, and maintain the integrity of anti-drug operations. May point din naman ito si Congressman Tolfo, no? Hindi biro guys, no? Para sa amin, nandiyan sa field, minsan ay iniimbitahan na maging part, no? Sa trabaho. At nakapag-loob dyan sa yung batas na yan, magkukover ng mga ganito. Kaya minsan ay tinatanong namin, tika, sabay-sabay, ito ba ay wala pang operation na nangyayari? Tinatanong muna namin kung ano ba, napasok na ba ng operatiba or sabay kami papasok or meron nang nahuli. Ayun, tinatanong muna natin. Kung pakikinggan natin, may punto rin naman si Representative Tolfo, no? Hindi biro, no? Maging part ka ng operation, part ka ng investigasyon, part ka doon sa kaganapan. Hindi, guys, hindi birong maging nandoon. Kasi kung ano yung delikado ang safety ng isang operative or member ng PNP during the operation, ganun din kayo nandiyan sa loob. Ito tutuloy natin habang nagpapatuloy ang kanyang speech ako dito. Mr. Speaker, I urge the steam chamber to consider an amendment to Section 21 of Republic Act 9165, replacing media representatives with more suitable alternatives while reinforcing mechanisms for accountability and transparency. Let us act decisively to modernize this law and ensure its implementation aligns with our commitment to safety, justice, and good governance. Thank you, Mr. Speaker and my colleagues, and I look forward to our deliberations on this matter soon. Thank you. Yun. So privilege speech na kung saan subject for debates, subject for discussions, no? Subject for deliberations. Sumagot si Congressman Richard Gomez ukol dito. So guys, paparinig din natin ang tuloy-tuloy na usapin. Mr. Speaker, I would like to find out from the good congressman Ito, if you are si Representative Richard Gomez, guys. a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are what were you again, Mr. Speaker? Hinililinaw pa. Deputy majority floor leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. Deputy Majority Floor. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privilege speech? Nagulat si Congressman Gomez dahil sa itong privilege speech na ito ni Congressman Tolfo dahil ito pala na-take up na nila. Nililinaw niya, no, kung member ka ba ng ganitong komite, sinagot naman ni Tolfo na hindi. At kung ano ang punto, kung ano yung pakay ng privilege speech mo na ito, yun pala, mayroon ng napag-usapan. Na-take up na ito noon at forward na. Ando na sa
Senado ang usapin dito, no? So, communication lang. Sa akin, wala namang problema, no? Siyempre, nililinaw lang ni Representative Gomez. Wala namang kompetensya itong dalawa kasi hindi naman tumatakbo si Congressman Gomez bilang senador. Itong si Congressman Tolfo, Erwin Tolfo, ay mukhang nag-file ata ito for senator. So walang comparison, walang kompetensya dito, walang kung anong hidden agenda para sa dalawa, no? Kaya no, in aid of legislation, syempre, sa tingin ni Tulfo, para sa akin, kailangan gawin ko ito, i-privilege speech ko ito, at yun naman, tapos na sa committee ba. Lalong-lalo na, ayun, no, napag-alaman natin sa paliwanag ni Congressman Gomez dito. Ngayon, ito magkaliwanagan ng dalawa. Wala namang problema dyan. So, in aid of legislation, karapatan din nila magpaliwanag at karapatan din nila na himayin kung ano ang dapat gawin para magkaroon ng linaw ang lahat. No? Ito tuloy natin. I know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. So, yun. Ayun pala, yun yung kaya sumagot itong si Congressman Gomez, guys, o dito kasi tapos na. Pero wala namang masama dyan, Wala namang masama dyan. Pero mukhang nahuli, no? Mukhang nahuli itong yung privilege speech ni Tulfo dito. Pero wala namang imposible kasi kung ando na, no? Nasa mga kamay na ng ating mga butihing senators after the approval of the lower house, no? Itong sa ating mga representatives dyan, mapukaw at mas lalong mabigyan. Kung binibigyan ng lahat ng atensyon ng ating mga senador dyan sa upper house, mas lalong mapukaw at mapadali dahil itong privilege speech na ito ni Congressman Tulfo, guys. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Sige, para mas magkaintindihan. Aware po ba tayo na Institution 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangan ayusin. Subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para agad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan na ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating 4th estate, Mr. Speaker. Tama rin naman. Napakaganda po suggestion po yan. Since kayo po ay May punto si Congressman Tulfo, guys, no? May point din siya. Ito, hindi naman salungat sa kanyang pahayag ang statement ni Congressman Gomez dito, no? Di ba? At sumang-ayon pa nga ito sa ginawa ni Congressman Tulfo. malakas po sa Senado, baka pwede po sila po sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech nyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumating ang inventory time,
pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe motion and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi tatapos po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, sa taon na naman po yun. Congratulations po, at inabi nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero, ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa provision 21 of RA 9165. Matagal na po namin tinabaho ito sa aming committee at tinanggal po talaga po namin to. Okay, very good. Ang Very good, no? So, hindi magkakalayo, guys, no? Hindi magkakalayo. Yung ginawang aksyon ng komite para tanggalin ang media representative, no? Salamat naman kasi minsan yung ating mga kapulisan ay kukulangin, no? Minsan maghahanap talaga ng yung PDEA, yung PNP, maghahanap talaga ng representative from media, yung pinaka-nearest radio station kung saang area sa Pilipinas mas malapit. Ang isang operation ng Philippine National Police or Philippine Drug Enforcement Agency, minsan yung ibang radio station, minsan ako conflict kasi wala tayo, no? Kaya minsan nakikausap tayo, sir, paano ba yan, no? Kaya hahanap sila ng iba na naman, so hindi maganda. So at least dalawa na lang kung sakali natanggal na yung representative from media, yung DOJ na lang at saka yung barangay officials, yun na lang yung mag-cover doon sa operation ng PNP para sa inventory, bypass or kung ano whatsoever, anong klaseng operation para sa illegal drugs operation. Ito ngayon yung pare-pareho, no? Pare-pareho yung kanilang pakay. At ito naman si Senator, Senator kasi wala tumatakbo Congressman Tulfo ay hindi rin natin masisisi kasi siyempre bago siya maging senador ay ma-approve at magawa na ito at maging effective na ito para naman sa kaayusan sa side ng ating mga kasamahan, no? Ito tutuloy natin at pakikinggan hanggang kasi wala namang problema na nakikita tayo dito. Although, mayroong mga pagpapaliwanag sa both sides. Ang tanging hiling namin, katulad din ang hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po magsalita, baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo, I would just have to correct my colleague. Hindi ba po ako senador? Wala problema yan. Ako po isang mambabatas, ako po isang representative. Hindi pa po ako senador. No, tumatak. Malay mo, Senator Tulfo, Congressman Tulfo, magdilang ang hiyan si Congressman Gomez. At isa sa maging dahilan para manalo ka rin, no? Po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS Partners at hindi po ako senador. Para ninyo po ibig sabihin yung akin po nakatatag ng kawiya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis. Nga tayo nitong mga Tulfo brothers na ito di ba? Pagdating sa usapin ng issue na tumatakbo nangyayari sa Pilipinas, nako, mapa-radyo, mapa-television, alam naman natin kung nasaan yung kanilang mga, di ba, damdamin alam nyo na. Isa para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila. Yun. Dahil ito po ay hindi pa naman batas. Yun. Habang ito hindi pa ako batas, alam ko saysay ang pag-review, wala akong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya tayo privilege speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting
for their decision, Mr. Speaker. If I can only do a privileged speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. So, Salamat. doon dyan na. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niya na gagawin niya yung pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21, Naintindihan natin, no, si Congressman Gomez kasi nasa kanila na eh. So, kung nasapawan dito, kung hindi siya nagsasalita, eh baka sabihin na hindi pa ito na-take up nila o baka ma-misinterpret ng taong bayan sa mga hindi nakakaalam na hindi pa pala ito na-take up nila. So, ma-misinterpret ng karamihan na ating mga kababayan, kaya ito, nililinaw niya na tapos na, dumaan na sa kanila at napag-usapan na. At ngayon, nasa kamay na ng Senado kung ano ang magiging epekto matapos maaprubahan mula sa kanilang hanay, no, mula sa lower house, guys. At saka ito ngayon, hindi para sa akin hindi naman ito sayang yung ginawang speech ni Congressman Tulfo dahil eye opener ito na meron pala, no. Sa dami ba naman ng trabaho ng Senado, ng ating mga butihing senators dyan, ito, magiging ano ito, no? Paraan, daan, para mapag-isipan at maging andyan sa atensyon nila na, meron palang ganun. Abay, prioritize natin nga yan. Na kung pwede ba, no? Depende sa kanila yan. Kasi ayun ang sinasabi nila ni Congressman Tulfo na wala silang karapatan. Kaya lalong si Congressman Gomez na kung saan nasa taas na yan. Bahala na sila dyan kasi tapos na tayo sa trabaho natin at yun nga, no? Lower at saka upper walang sino mang mag-dictate dyan sa kanila. Kasi trabaho nila, nasa kanila kung paano nila i-handle ang isang usapin, paano nila balangkasin ang isang batas na kung merong kailangan amihandahan at kagawin. Ito, walang problema at wala tayong nakikita nasasayang dito, no? Alam niyo, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po na sinasabi ko, kaya po nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami po kailangan revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I'm saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us to fast track. Kung meron man, kung nandiyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. Correct. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya po, ni-review na po yan, inalista po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Very good.
Okay? Tapos, so, hindi natin ibibig deal yan, guys, kasi part yan sa trabaho nila. No, magsisigawan man sila dyan, pagdating sa labas, wala eh. Trabaho lang. Walang personalan. In aid of legislation, minsan, di ba, alam nyo naman, kahit sa Senado. Okay? So, mabuhay po. Congressman Tolfo at Congressman Gomez, no? At least nagkaalaman at naiparinig nyo rin, no, sa taong bayan yung mga nilalaman ng inyong mga damdamin. Hanggang sa muli po, ito po ang Gym 5 TV. Maraming salamat. At bago ang lahat, huwag nyo kalimutan, pamasko na lang, paki-subscribe po ang ating channel at huwag niyong kalimutan na i-click yung notification bell para naman ay from time to time na mag-upload tayo ay ma-notify po kayo. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.